Topic natin tungkol sa itlog. Mura, masustansya, madali lutuin, para sa lahat to. Bata, seniors, pregnant, at sa lahat ng edad. Ilang itlog bang pwede natin kainin? Ano bang klase ng itlog ang masustansya? Sasagutin natin lahat. Number 1, ang protina ng itlog, ang pinakamura o tinatawag din siyang perpektong protina. Kasi pwede nyo pong ibigay ito dun sa mga bata at sa lahat ng age group. So, yung protina, perfect para sa ating itlog. Dun sa mga bagong panganak, 6 months, pag pwede na silang pakainin, pwede na po din isabay i-introduce yung ating eggs. So, yung omelette, kailangan lang malambot, pwedeng unti-unting ipalasa dun sa inyong anak. Pag 9 months, nakakanguya-nguya na siya, pwede na siyang bigyan ng mas malalaking piraso ng itlog, lalo na pag 1-year-old o 12 months siya. At nakita nila na yung mga batang pinakain ng itlog, lalo na sa mga mahihirap na lugar, ay mas hindi na malnutrisyon. So, nakakatulong ito sa malnutrisyon. At nakita din nila yung mga ina. So, naging malusog yung bata kahit mura lang ang itlog. At yung mga ina na nagbe-breastfeeding, pinakain ng itlog, nakita nila mas matatangkad o mas tumangkad yung mga anak nila. So, maaga nating pakainin ng itlog para mas matangkad ang ating anak. At mura pa to. So, kahit mahirap ka, makakabili ka ng itlog. Sa mga breastfeeding mothers, kasama po ito sa mga superfoods na pinapakain sa nagbe-breastfeeding kasi kumpleto nga siya sa lahat ng bitamina at mineral. Sasabihin nyo, tataas ba ang kolesterol ko kapag kumain ako ng itlog? 1 egg a day ay sapat na po or 5 eggs in a week. So, moderation po ang pagkain. At yung mga hindi naman po hyper-responder pagdating sa cholesterol. Ibig sabihin, nagpa-blood test, hindi naman talaga tumataas ang cholesterol nila. Pwede pong kumain ng 1 egg a day. Pero kung tumataas, edi hanggang 3 eggs in a week lang po kayo, hanggang 5 eggs in a week. Sabi nga po ng noong 2015 US Department of Agriculture Diet Guideline, pwede pong kainin ito dun sa mga tao na hindi naman tumataas yung mga biomarkers para sa risk ng pagkakasakit ng puso. At nakita nila na kumpleto sa lahat ng bitamina, mineral na pangangailangan ng isang tao ang itlog. Pagdating sa vitamin A, lutein, zeaxanthin para gumanda ang paningin, hindi magkaroon ng age-related macular degeneration. So, para po sa mga seniors yun, maganda sa mata, hindi lalabo ang mata ng seniors. Choline. Choline, kailangan po ito para sa nerve, sa neuron, sa brain development ng isang bata. Kaya ipakain po sa ating mga pregnant women kasi may choline po siya. Tapos, may antibacterial din po ang ating itlog laban sa infeksyon kasi meron siyang mga lysozyme, antibacteria, meron siyang ovotransferin, antiviral. So, panlaban po sa sakit. So, para sa inyong immunity. At nakita nila yung mga seniors na nagsasarcopenia o ibig sabihin pumapayat, humihina, maganda pong ipakain ito. Kasi pagdating natin ng 30 years old, nagsisimula ng lumiit ang ating muscle. Ibig sabihin, 8% ng muscle natin ay lumiliit o nagiging maliit sa loob ng 10 years. So, pagdating mo ng 40, medyo mas bawas na o mas payat ka na. So, lalo na pag edad mo. Tsaka ang maganda dito, mabilis siyang lutuin, madaling lutuin, malambot lutuin. So, bagay siya talaga dun sa ating mga seniors. Lalo na pag may problema sila sa ipin. Kasi malambot yun. Tapos, hindi ka mananawa kasi napakaraming lutuin na pwede mong gawin. Lalo na yung mga sarcopenic obesity. Yung ibig sabihin, ang payat-payat ng katawan, malaki ang tiyan. Bagay po ang itlog para mas lumaki ang katawan at mas lumakas. At nakita nila dun sa mga gustong pumayat. Kasi pag isinama nyo po ito sa inyong almusal, di ba, sa lahat ng mga silog, mas busog ka. So, mas konti yung makakain mo, mas makakapag-lose ka ng weight. Tapos, nakita din nila, baka may epekto daw, anti-cancer, kasi may mga lysozyme, may egg protein, so maganda din daw sa mga colon cancer, sa ating bituka. Tapos, yung immunoglobulin natin, yung panglaban
dun sa mga bacteria, virus. Meron siyang immunoglobulin Y, avidin, phosphidin, ovotransferin. So, maganda siya lahat. So, laban sa malnutrition, ito maganda ipakain talaga sa ating mga bata. Nakita nila, nakakabawas ng malnutrition, pero nakakataas o nakakatangkad dun sa ating mga kabataan. Immunity, kasi meron siyang selenium. Ayan, pangpalakas, lalo na sa panahon ngayon na ang daming sakit. Tapos nakita nila ang protina doon sa puti at sa pula ng itlog ay pantay lamang. At may 1,000 iba't ibang klaseng protina ang nakita nila sa itlog. Tapos, yung pong mga vitamina, mineral, concentrated doon sa pula ng itlog. So, ang dami. Vitamin A, D, E, K, tapos lahat ng vitamin Bs, nandyan po. B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, nandyan po lahat. Bukod pa dun sa mga kailangan mo sa ipin mo, calcium, magnesium, phosphorus, lahat po. Ang wala lang vitamin C kasi pangprutas lang po yun. Pag sinabi mong fresh, hanggang 28 days ang freshness ng iyong itlog simula pagkalabas. So, fresh pa po yun. Anong magandang luto? Nakita nila, mas maganda, luto yung puti, pero malasado lamang dun sa gitna. Kasi, nandun nga yung lahat ng nakapreserve yung vitamina at mineral. Kapag ganon ang pagkaluto. Mas malaki po ang egg ng pato kumpara sa chicken. At maraming types ng eggs na nakikita tayo sa ating mga grocery. Meron yung pinakawalan, merong free range. Kung ano na lang po ang kaya ng budget nyo, almost pareho din ang makukuha nyong lahat ng vitamina, mineral, nutrisyon. Yun lang, yung iba, naging mas mahal kasi mas nilagyan ng omega-3 fatty acid para sa triglyceride yun, para mapababa. So, pag na-fortified na, syempre, mas mahal yung pinakain dun sa manok. Mas tataas din yung presyo, pero mapa-white, mapa-brown, pareho po ang vitamina, mineral, nutrisyon na makukuha ninyo. Ang maganda lang dito sa ating itlog ng pato, siya yung ginagawang itlog maalat. Mas maraming vitamina at mineral yung duck eggs. Nakita nila. Mas marami lahat, vitamina, mineral, mas malaki. Tapos mas creamier. So, mas masarap siyang panluto. Ika nga. Better quality. Pagdating sa allergy, 1 to 5 years old, nagde-develop yung iba ng allergy sa itlog. Pero pagdating nila ng 3 years old, 50% less na yung kanilang allergy. At kapag pumasok ang bata, 7-year-old na age, halos nawala na yung allergy niya dun sa kanyang itlog. Marami po tayong lutong pwedeng gawin dun sa ating itlog. Pwedeng scramble, ako gusto ko sunny side up. Pwede pong nilaga lamang, niluto sa tubig para hindi mamantika. Tapos, pwede rin, lahat po ng inyong mga binating itlog, pwede niyong lagyan ng lahat ng klaseng gulay. Isama nyo na po bawang, sibuyas, kamatis, lahat po berdeng gulay, ilagay nyo po. Kasi napakaraming luto sa itlog. Tsaka dun sa mga may problem nga sa teeth, mas mabilis siya. Ito po ang nutrition po ng salted eggs ay pareho din po, hindi nawawala. So, ito po yung itlog na salted. Mas marami nga lang siyang sodium, pero pwede nyong gawin na sopas, ilagay sa inyong mga adobo, sa lahat ng inyong silog, at lahat po ng gulay nyo. Kung wala kayong pambili ng isasahog, lagyan nyo po ng eggs at magiging very nutritious ang inyong niluto. Kahit nga po ang kaning lamig, kapag ginawa nyong fried rice, nutritious po ito. Sabi ko nga, ang itlog maalat, mas malaki lang, mas malaki yung pula, pero maganda siyang panluto kasi konti yung tubig niya, pero more fat, so mas moist and fluffy. So, mas gusto nila sa mga cream at custard kasi mas creamier, ibig sabihin mas malasa, magandang pang-omelette. Darker yellow ang ating itlog maalat. Mas marami siyang omega-3 fatty acid, yung itlog ng pato o yung duck eggs. At 50% mas marami yung vitamin A niya, kaya nga very yellow siya. Mas marami rin siyang protina kumpara sa manok kasi mas malaki siya. Balut, 17 to 20 days na finertilize yun. Pareho din po kasi duck eggs yun.
Pero kung sasabihin nyo natural na aphrodisiac, wala pa pong pag-aaral doon. Yung pugo, mas maliit lang, so kailangan mong kumain ng mga 4 o 5. So, yun yung katumbas ng isang manok. Pareho din po. Penoy, 12 to 13 days na fertilize. Siya yung may linya. Pagpatayo, basa or wet yung peno nyo. Pag vertical yung linya, di ba parang may lapis siya. Mas tuyo yung inyong eggs. So, napakarami pong luto na pwedeng gawin, mga nanay. Ito po ang murang kasagutan para maging mas malusog at mas matangkad ang ating mga anak. Salamat po.